So ngayon mga kababayan, eto na nga. Ang kumakalat sa balita mga kababayan, eto nga raw. Siyempre, puntahan ko muna itong nakarating sa akin na balita, no? Ito na nga mga kababayan. According po dito mga kababayan ay nabasa ko po sa naturang balita ng News TV5 or ng News 5. Ma'am Eli De Los Santos and kay Din Dikigan Rivera, hello po, and kay Ma'am Vita Ulog, ayun, may love shout out po. O dyan sa Aklan, no? Ito po mga kababayan. Ito po, hindi ko po masabing fake news, no? Kasi kung fake news ito mga kababayan, masisira po ang pangalan ni Amy. Kasi bakit? Si Amy Marcos po mismo ang nagsabi sa kanyang post na meron po siyang official statement, no, na inilabas sa kanyang Facebook page, no, na kung saan ay Amy claims DOJ Remulla to be appointed ombudsman on Monday. Naku po, hala Ma'am Sheila and kay Ma'am Winnie Artus. Ito na nga mga kababayan, no? Mismong si Senator Amy Marcos na nagsabi na sa Lunes mismo, mga kababayan, itatalaga si Boying Remulla bilang bagong ombudsman. Nako po, eto na nga mga kababayan. Itatalaga bilang bagong ombudsman, so babasahin natin. Amy claims DOJ Remulla to be appointed ombudsman on Monday, October 5, 2025, Senator Amy Marcos on Sunday revealed that Justice Secretary Boying Remulla is set to be appointed as ombudsman. Naku po, on Monday, October 6. Naku po. In a statement, Marcos said, the planned appointment deals another blow to justice and accountability in the country. Sa Lunes, nakatakdang hirangin, no, si Boying Remulla bilang ombudsman, sabi ni Amy. Tunay ngang kulay itim pa rin ang kulay ng bayan. Kulay itim talaga kapag hindi nyo kaalyado. Kapag kaalyado nyo ang itatalaga, tapos wala namang kwenta. So anong kulay? Puti? Puti. Yung mata mo, haba lang yung baba mo. Tunay ngang kulay itim pa rin ang kulay ng bayan. Nagluluksa, nababaluta ng pangamba at kawalan ng pag-asa. Sapagkat ang huling bantayog ng pananagutan ay pinilit wasakin ng politika at kalapastanganan sa konstitusyon, according kay Amy. Marcos earlier filed a complaint against Remulla in connection with the turnover of former President Rodrigo Duterte to the International Criminal Court. Nako po, but the Office of the Ombudsman dismissed it. Nako po, mga kababayan. 'Di ba? Kapag DDS ang itatalaga, kulay puti. Kapag hindi DDS ang itatalaga, kulay itim. Ganun naman talaga mga kababayan. Huwag na po tayong magtaka. Bakit? Kasi katulad dito, kung si Amy, hindi natin gusto. Kung si Sara, hindi natin gusto. Pero kung si BBM, gusto natin. So parang ganun lang. Tama naman si Amy. Kasi hindi naman nila kaalyado eh. Kung kaalyado nila, puti. Kung hindi nila kaalyado, itim. Yeah? So dito pa, mga kababayan. Marcos, who has repeatedly clashed with her brother President Ferdinand Marcos Jr. while remaining allied with the Vice President Sara Duterte, accused Remulla for forcing acting Ombudsman Dante Vargas to dismiss her complaint. Davao City Acting Mayor Basti Duterte later filed similar complaints against Remulla on several cabinet officials and senior police officer over the arrest of the former president. The complaint accuses them of kidnapping, arbitrary detention, qualified direct assault, expulsion, and usurpation of judicial functions among the other offenses. Naku mga kababayan, nagpa-file sila ng mga ganyang reklamo laban sa mga opisyales, 'di ba? Hindi nila iniisip na kung kinidnap ang tatay nila, edi sana walang warrant of arrest, 'di ba? Saan ka nakakita? Kinidnap daw pero pulis ang nag-aresto. Hindi po natin matatawag na kidnap 'yun. Pulis 'yun eh, 'di ba? Sunod,
Marcos warned that Remulla's appointment would erode the credibility of the Ombudsman Office. Di ba? Oo, mega love shoutout po sa inyong lahat dyan mga kababayan. June TV Vlog, Idol Ken, sure na po talaga na si Buying nasa Lunes kasi excited na ako sa kanya. Totoo yan, Sir June TV Vlog. Oo, naku si Buying po talaga. Gandang gabi po, Ma'am Lisa Mina and kay Ma'am Chichi Bureche. Ayan, isang sa pilitang pagtatalaga ng taong hindi karapat-dapat, may mga makabinbin na kaso at may bahid na kawalang hustisya, sabi ni Aimee. So sino ang gusto mong italaga, Aimee? Magiging ombudsman, si Topacio. Hindi nga naipanalo ni Topacio yung mga kaso eh. 'Di ba? Diyos mio, Marimar Ma'am Zoe, and kay Ma'am Sir Jericel Puno. Ayan. Kay Jose Ricto Mirazul, mega love shoutout po. Yun po ang sabi niya, mga kababayan. Hala. Kung naalala nyo po mga kababayan, kakabahan. Alam nyo, kinakabahan po talaga mga kababayan itong si Aimee. Diba? Busken, pinapaiyak mo na naman. Naku, Sir Nestor Bernales. Hala. Ala, ang sabi pa naman ni Buying, kung sakali na darating ang arrest warrant ni Bato at ni Bongo, talagang magkukross daw ang kanilang tulay. Hala, la, lo, 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 lo. Mama, mama, mama. Hala ka, babo. Kaganda o parting pagkamunyeka. Grabe, gid ka, gwapa. Grabe o munyeka, munyeka. Kamukha ni Arsenio. Nako, ambot. Sunod mga kababayan. Grabe! Pagkagwapa. Murag yun. Munyeka. Kamukha ni Arsenio. So ito po mga kababayan. Pakita ko po sa inyo ha. Aimee Marcos. Ito mga kababayan. Pakita natin dito. Aimee. Wait lang. Aimee Marcos. Buying Remulla. Ala, mga kababayan, grabing pagkagwapa, oh. Aarestuhin si Sara. Yan ang sabi niya, ha? Napakasimple ng mga pangyayari dyan. Nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa PI, mga PI nila. Hindi rin sila umubra sa impeachment. Kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara. Hala! Paano mo nalaman yan, Aimee? Alam niyo si Aimee, ito lang yung bukod tanging senador na Marites. Totoo yan. Kasi bakit? Hindi pa binalita sa TV na una na siya. At bali-balita daw niya. Di ba? Bali-balita ko, wala na daw si Romualdez sa Pilipinas. Di ba Marites? Marites naman tawag dun eh. Di ba? Siya magalit. Bago mag-2027 at hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Tinutukan ko ang Plan A nila na People's Initiative Chacha. Alam nyo kung natuloy yung People's Initiative na yan, mabubura si Sara. Mabubura ang mga senador. Ang matitira lang yata siguro Congress. Tapos si PBBM, President, tapos magiging Prime Minister si Romualdez. Wala nang function si Sara. Di ba? Continue. Tinuking ko ang Plan B, yung impeachment, para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Yung impeachment, hindi po ikaw ang nag-booking noon. Ang nag-booking po si Franz Castro. Nako po, mga kababayan. At saka, wala namang kang dapat na i-booking dyan kasi nga, kayo nga din mismo pumirma na hindi ituloy, di ba? In-archive ninyo. So, walang kailangan i-booking dyan, Aimee. Nararapat lang talaga. Ngayon, nasa Plan C na po tayo. Ano yung Plan C? Sa ombudsman naman. Naunpay, nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso nung May 2, nandun ako sa ombudsman. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika,
mag-asaran tayo. Mm. Hindi ko rin kayo tatantanan. Ang problema lang, Aimee, so ibig sabihin, yun palang pag-file mo ng kaso ay may personal, pamimersonal pala yun. Dito, nahuli ka na sa sarili mong baba eh. Bakit? Kaya ka nag-file kay Boying sa ombudsman para hindi si Boying maging ombudsman. So sa madaling salita, pamimersonal yun, personal interest yun. Bakit ayaw niyong maging ombudsman si Boying at bakit sunod-sunod pa kayong nagpa-file ng complaint at ipadisbar nyo pa? Ang tanong ngayon, ombudsman na nga siya. Yeah? So once na ito'y mag-oath taking or mag-take oath si Boying, naku Aimee, sana hindi ka magdilang anghel na aarestuhin si Sara. Naku, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, correct me if I'm wrong, mas makapangyarihan yata ang ombudsman kaysa sa Korte Suprema. Paki-comment nga mga kababayan, mas powerful ba ang ombudsman kaysa Supreme Court? Kasi kung yung kaso ni Sara na nakabinbin, kung hindi kaya ng Senadong ituloy at kalkalin ang kanyang tawag dito, ang kanyang impeachment, yung naka-archive, pwede po na dito sa ombudsman asikasuhin. Di ba, mga kababayan? Diyos mio Marimar. Hala, mga kababayan. Ito yung aking naiisip eh. Kung hindi kayang ipalusot ng mga senador itong in-archive nilang impeachment ni Sara, baka si Boying pa ang magtutuloy nito. Hala. Hala! My God! My God! Kami ay apoy na hindi mapatay. Akbang ng matapang, sabay-sabay nandyan si Boying. Umayos ka! Kami ay apoy na hindi mapatay. Hakbang ng maisog, sabay-sabay nandyan si Boying sa ombudsman. Nako! Plan C daw ito Plan C. Yung plan D, yun yung pag-diretsong kulungan si Sara. Kami ay apoy na hindi mapatay. Hakbang ng maisog, sabay-sabay. Nako, sabi ni Sir Paul Maramag, mas powerful ang ombudsman kaysa sa Supreme Court. Ayan na nga. Kung noon, hindi pinanigan ng ombudsman kasi si Martires, si Martires yung ombudsman, ngayon si Boying na. Alo, kami ay kinakabahan na riyan. Si Boying ay itatalaga na ombudsman. Naku kainday, magtago ka. Naku, Ma'am Chichi Buriche, maraming salamat sa iyong super chat. Thank you so much. Para kayong mga kabayong na kapalodo sa 2028, Nawa! 2026 pa lang ngayon. Ala! Diyos ko, maubos talaga yung mga Duterte. Alo! Nako, kung si Digong hindi na makalaya, madagdagan pa kay Sara. Kung hindi man si Sara makulong sa ICC, baka dito sa Pilipinas. Nako, Diyos ko po, ombudsman na si Boying. Allah, Diyos ko, Lord. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Pakinggan niyo po ang aming panalangin. Hulihin niyo lahat ng mga magnanakaw. Ipakulong ninyo yung mga sinungaling at mga kawatan sa kaba ng bayan. Eto na mga tao. Diyos mio Marimar. Kasi ang pagkakaalam ko talaga, ang ombudsman ay mas malakas kaysa sa Supreme Court.
Kaya nga, kahit merong immunity or kapangyarihan si Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya tatabla ng kaso, pero kung sa ombudsman mo ikaso yan, tatalab po yan. Bakit? Mas malakas po ang ombudsman kaysa sa Supreme Court. Nako po, eto na. Papabayaan nyo ang bayan sa kakaisip ng ambisyon at paraan paano nyo buburahin ang mga Ano, napapabayaan ang bayan? Samantalang ikaw, wala kang ang reaksyon sa baha-baha kung sino yung mga sangkot. Ano reaksyon mo kay Chis Escuderong nadawit siya? May reaksyon ka, Aimee? Wala. Anong reaksyon mo nasangkot si Joel Villanueva? Wala. Anong reaksyon mo nasangkot si Jinggoy? Wala. Tapos sabihin mo, pinapabayaan ang Pilipinas? Ay, Aimee! Diyos mio, Marimar, binuto ka ng tao para magserbisyo sa bayan, hindi ka magserbisyo sa kay Duterte lang. Di ba? nakaharang sa mga maiitim ninyong plano. Nasa maiitim talaga para sa inyo kasi nabisto kayo isa-isa eh. Maitim para sa inyo, pero maputi para sa amin. Biruin ninyo Kaya hindi umuunlad ang ating bansa. Kaya paulit-ulit kayong umupo dyan, kahit ang tatanda nyo na nagkabutoks-butok sa yung mukha ninyo, ayaw nyo pa rin lubayan yung posisyon ninyo. Ayaw nyo pa rin magsiretiro sa politiko. Kasi bakit? Malaki ang kinikita ninyo. Diba? 2028 na kayo. 2026 pa lang. Paano makakaligtas at mabubuhay ang Pilipino 2026? Nabuhay kami, Aimee. Diyos mio, Marimar. Sino bang hindi nabubuhay? Ikaw nga eh. Kadami-dami mong restaurant. Nabuhay ka nga eh. 2027, paano makakaraos? Hindi sila tulad ng mga buhaya na kaya sa manahimik ka dyan, Aimee. Anong hindi nakakaraos? Nakakapagpakalat nga ng fake news. Ano inuna nila? Pambili ng load, pambayad ng wifi, o pambili ng bigas? Tigilan mo nga kami, Aimee. Mga Pilipino hindi nakakaraos dahil sa ambisyon ng mga politiko na sugpuin ng korupsyon at pagkasabuatan ninyo. Tigil-tigilan nyo nga kami. Hindi makakaraos. Iputang ina yung mga DDS nga, mas araw-araw fake news eh. Ano mas inuna nila? Yung pambili ng load, pambayad ng wifi, o sa pambili ng bigas? So, ibig sabihin, may pambayad ng wifi, may pambili ng load, hindi sila naghirap. Magkano ang load ngayon? Magkano ang wifi monthly? Sige nga. Tapos sabihin mo, hindi nakakaraos. Sinungaling. at lumalangoy sa baha, walang pakialam. Lumalangoy sa baha kasi yung mga kaalyado mong senador, si Jinggoy, si Escudero, si Villanueva, si Binay, tumatanggap ng kickback. Bakit wala ka reaksyon doon? Sino ba ang nagpapalangoy sa baha? Di ba yung mga kaalyado mo? Ngayon, ang OMB, bantayog ng katwiran para sa mga lingkod bayan. Pati ba naman yan, gusto ninyong baluktutin? Habang nagsusumikap ang... Ano gusto mong baluktutin? Yung nireklamo nga sa ahensya na yan, binasura nga eh. Diba? Lahat ng tapat, habang ang lahat ng Pilipino ay galit dahil gustong makakita ng tuwid. Habang pilit naming nire-reband na tuwid ang sistema, eto kayo at pilit niyong kinukulot. Ano daw? Tinutuwid ninyo ang sistema? Saan banda tinutuwid ninyo, Aimee? Saan banda ninyo tinutuwid? Yung kriminal na nakakulong, gumawa kayo ng resolusyon na pauwiin. Mas binigyan ninyong halaga na nagsisyon at nagpasa kayo ng resolusyon kaysa sa gumawa kayo ng batas para sa ikaunlad ng bansa, para sa taong bayan. Tignan ninyo, kapag taong bayan ang may problema, ninanakawan, kinukurakot, ninanakawan ng tax, hindi nyo masolusyonan, hindi nyo mapakulong-kulong kung sino yung nagnakaw. Samantalang yung gumawa kayo ng resolusyon para pauwiin si Digong, putang ina, wala pang 2 oras, nagawa nyo na. Diba? Kita ninyo yan? Yung problema ng taong bayan, yung ninakawan ang bayan, ninakawan ang Pilipino, binulsa ng kapwa mo politiko, ang tagal ninyong masolusyonan, hindi nyo nga mapakulong-kulong kung sino ang nasa likod niyan eh. Kasi nagtuturuan kayo.
Na? Oo, lahat nagtitinginan. Kaya nga sabi ni Miriam Santiago, ano tayo dito? Lahat ay malinis? Magtitinginan tayo? Na? Lahat tayo dito walang kasalanan? Kung lahat tayo dito malinis, kung lahat tayo dito walang kasalanan, nagtitinginan tayo, bakit ang Pilipinas tinatawag na the most corrupt country in this world? Di ba? Tapos sabihin nyo, pilit tinutuwid. Saan yun? Yung tinutuwid na gusot. Gusot talaga si Duterte. Yan ang totoo. Hindi po yan tuwid. Gusot yan. Bakit? Saan ka nakakita? Nakakulong. Isang kriminal. Mas binigyan ninyong mahalaga at binigyan nyo ng priority kaysa gumawa. Kaysa gumawa kayo ng batas para sa papanagot ang mga magnanakaw sa bayan. Pagdating kay Digong, putang ina, wala pang 2 oras, may resolusyon na kayo. Pero yung nagnakaw, hindi nyo mahula-hulaan, hindi nyo masabi-sabi kung sino. Diba? Baluktot, ginugulo. Ang OMB ay opisina, hindi parlor. Tigilan nyo yan. Ang mensahe ko naman kay bagong Deputy OIC Ombudsman Vargas ay simple lamang. Kung nayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Regino. Kapag nariyan na ang suhol, itaas mo ang iyong 2 kamay ng ganito at sabihin, hindi ko kayang tanggapin. Yeah. Hindi ko kayang tanggapin na maging ombudsman si Boying. Napakasakit na marinig. Aime. Di ba? Di ko kayang tanggapin na maging ombudsman si Boying. Ang kalyado ko, isa-isang makulong. Mauubos na. Mga kababayan. Sir Danilo Paulino, mega love shoutout po. Di ba? Ayan na, yan ang sabi. Kapag si Boying daw, ang maging ombudsman, delikado daw. At aarestuhin daw si Sara, mga kaalyado ni Sara, at baka pati rin siya. Di ba? Nako, mga kababayan. Diyos mio Marimar. Oy, mega love shoutout sa SB Holen. Ano ba yun pagbasa nun? Schwarz Jo Holen. Mega love shoutout po. And kay Ma'am Sir Pao, ayan, Bernardo Sales, and kay Ma'am Jana Calunya. And kay Ma'am Ginger T. Nako po, eto na nga mga kababayan. Ay, nako. Kita ninyo, mga kababayan,